Ito ang Istorya Pinas. Matapos ang mahabang panahon na paggalugad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK ng Pugo Hub sa bayan ng Porac, Pampanga, ayon kay Senator Gatchalian, kumpirmado na napapatawag sa pagdinig sa Senado ang mga sangkot sa illegal na operasyon ng Pugo sa Porac, Pampanga. Mas malala daw itong Pugo Hub sa Porac kaysa sa Pugo Hub sa bayan ng Bamban kasi may mga litrato na meron talaga na gurgur sa loob ng Pugo at mga live witness na tinorture. Sisiguraduhin daw nito umano na mayroon mananagot at makakasuhan sa likod ng illegal na operasyon ng Pugo sa Porac, Pampanga. Nagbigay naman ng pahayag ang spokesperson ng PAOK na si Winston Casio tungkol sa pagbibuild up case at pag-iipon ng ebidensya para makakuha ng search warrant sa susunod na mga illegal na Pugo Hub na meron sa mga villages sa Pilipinas. Sana mas dumami pa ang task force ng PAOK para mapadali nila ang kanilang trabaho. Wala na talagang katapusan ang paglawak ng galamay ng sindikato na nag-ooperate sa mga illegal na Pugo Hub sa Pilipinas. At dahil sa walang katapusan na kontrobersyang ito tungkol sa Pugo, ito ang mga naging komento ng ating mga madlang netizen. Kapag hindi na parusahan ang mga opisyal ng gobyerno, wala nang pupuntahan pa ang ating gobyerno, lalo na kung walang pakialam si Presidente. Walang nararamdaman kasi ang mga Pilipino na may ginagawa ang Pangulo para mapalayas ang Pugo sa atin. Asus wala ding mangyayari sa mga protektor na yan kasi magkukumpari sila, niloloko nyo lang kami. Walang mangyayari niyan, magtatakipan lang sila, pa-impress lang dahil mag-i-eleksyon na naman. Tingnan mo na lang yung chairman sa committee na yan, corrupt daw sabi nila. Ang ibang mayor na nalagyan ng pera, kaya ang Pugo nakapasok mga mukhang pera kasi tulad sa Porac, nalagyan yata ng pera ang mga lokal na gobyerno. Mahalin natin ang ating bansa. Huwag kayo padaig sa masama kasi bagkus daigin nyo ang mabuti sa masama. Anong halaga ng makamkam nyo na kayamanan kung mapapahamak lang naman ang ating bansa? Gagawin nilang tuta at sasakupin ng mga balahurang bansa. Ano na ang mangyayari sa atin? All in all, meron na pong mga 8, more or less, na mga rogue pogos ang tawag po natin dito, at saka yung mga tinatawag nating mga scam farms na nasa lakay po ng ating gobyerno. Yung specifically na na-handle po ng PAOK, na na-manage ng PAOK, 4 po lamang po. Yung ibang mga raids naman po, yun po ay nagawa ng ibang mga ahensya, katulad ng PNP at saka ng iba pang mga ahensya. Kami po naman 4 po ang aming na-manage. So far, dito po sa mga development po na ito, may hawak na po ba tayo mga personalidad na sangkot ng direkta o yung mga na-rescue lamang yung atin pong hawak sa ngayon at nasa kustodiya po ng gobyerno? With regards to Lucky South 99, we have already identified the incorporators, the officers, and the beneficial owners of Lucky South 99. And we are doing case development nang sa gayon ay makasuhan po sila lahat. Now, meron po tayong nakuhang 5 na mga tinatawag na mga managers at saka master torturer. Ito po ay makakasuhan po natin. We'll just inform them of, we already informed the Chinese Embassy of the eventuality na makasuhan po ang mga ito. Ngayon, yung ibang mga officers po ng Lucky South 99, minamanmanan na po natin at meron na tayong magandang ideya kung nasaan po sila at sisiguraduhin natin hindi po sila makakalabas ng bansa. Okay, Dr. Casio, na-establish na po ba yung direktang kumbaga hinggil po doon sa mga na-recover na Chinese military uniforms sa mga gaming hubs po na ito? Ano po na-establish natin so far hinggil doon sa naturang mga na-recover na materials? As far as the military uniforms are concerned, this will form part of evidence. Sa ngayon po ay in-inventory na po natin sa pagkatatapos na po kagabi lahat ng ating mga pag-search. Now, pag natapos na po yung inventory this morning, we will have that as an evidence and it will differ. We will allow the military and the police intelligence communities to be able to determine kung saan po at kanino po itong uniform na ito. Dr. Casio, may tanong din po ang aking katandem dito si Bombo Victor Liantino. Bombo Vic?
Dr. Casio, good morning po. Matanong ko lamang on my part, may nakikita mo ba kayong direct link o pattern dito ho sa pagiging magkaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub dyan ho sa Bamban Tarlac at doon ho sa ni-raid na Pogo, dyan naman ho sa Porac, Pampanga? Okay. Ito pong first, ito pong sa Lucky South 99, hindi po ito Pogo. Sapagkat wala pa itong lisensya, talagang literal lang pong scam farm po ito. Ngayon naman po, yung doon sa Sunyuan, ang meron pong lisensya doon isang building. The rest, mga scam farms na po iyon. Now, may nakita po ba kaming link? Meron po. Sapagkat matatandaan ninyo during the first Senate hearing where during the first Senate hearing with regards to the Bamban raid, I have presented a series of documents with regards to Lucky South 99. Kami po kasi ay nagtaka paano nagkaroon ng operations yung Lucky South 99 sa loob noong Baofu compound dyan sa Bamban, considering alam namin na on record itong Lucky South 99 ay nandito sa Thai Court sa Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Now, that allowed us to check at the documents and other links. At meron po kami nakita mga links at meron po kami mga sapat na mga ebidensya rito. Ito po ay aming ibibigay sa Department of Justice during our interagency meeting. At hayaan po namin yung interagency task force namin sa pangunguna ng Department of Justice ang mag-determine kung ano-anong mga kaso o kung sapat na ba yung aming mga ebidensya laban dito sa Lucky South 99. At sang-ayon po ba ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa tuluyang pagpapalayas ho dito sa lahat ng mga pogo dito ho sa bansa dahil na rin ho sa dami na itong mga illegal na aktibidad na nauugnay sa mga ito? At nabanggit na rin po ng Chinese Embassy na nananawagan sila sa gobyerno ng Pilipinas na itotal ba na itong mga pogo dito sa Pilipinas? Well, to be honest, policy question po kasi ito, no? Kami naman po nasa law enforcement po kami. We leave the discussion on total ban or whatsoever to the policymakers. Hindi po saklaw ng aming mandato ang tungkol sa polisiya with regards to total ban and so on and so forth. Hayaan na po namin ang ating mga policymakers na magdesisyon tungkol dito. Kami naman po ay magpapatupad lamang ng batas. Balik po sa akin, Dr. Casio, ano na po ang status ng investigasyon sa ilang mga lugar na sinasabing pinamumugaran na rin ng mga banyaga kung saan ay pinaniniwalaan konektado rin po dito sa mga scam hubs po na ito, no? Tawagin na natin ganon dahil nanggaling na din po sa inyo yung statement regarding that. Kagaya po dyan sa multinational village sa Parañaque at mismo yung ibang mga residente po doon at yung homeowners mismo nagreklamo. So ano na po ang handling dito so far, Dr. Casio? Now, with regards to multinational village, naki-case build up po kami sapagkat po kinakailangan magkaroon kami ng sapat na ebidensya para makapag-apply ng search warrant. Now, we have search warrant naman po kasi that is on the basis of probable cause that a crime has been committed or a crime is being committed. Now, wala pa po kaming nabubuong sapat na ebidensya with regards to krimen na nagaganap sa loob ng multinational village. Pero po, kami nakikipag-ugnayan sa mga kasama natin sa Bureau of Immigration sapagkat ang Bureau of Immigration, mas malawak po ang kanilang authority because they can check on the documents, legality of the continued stay of those foreign nationals in multinational village. Pero wag ho kayong mag-alala sapagkat patuloy po naming minamanmanan ang multinational village at binubuo namin ang sapat na ebidensya para may kasang operasyon sa lugar na ito kung meron nga ba talagang criminal activities na nangyari. Now, in other parts of the country, ang inyong komisyon under the leadership of the Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Undersecretary Gilbert Cruz, patuloy po kami nagmamanman sa iba't ibang mga lugar. In fact, meron kami mga nakikita mga bago na kung saan doon yata nagsipagtakbuhan itong mga nakatakas dyan sa Porac. God willing po, kapag nabuo ang ebidensya para makapag-apply ng search warrant, aantayin lamang po namin ang instruction sa amin ng aming mga superiors and we will neutralize any scam farm na makikita po namin na may sapat na ebidensya.
towards that, but that's a possibility. No, kasi nga itong perang pumapasok na galing sa Pogo, napakalaki. With that amount, no, with 6 billion, anything's possible eh. Pwede silang maglagay anywhere, no? Pwede silang mag-influensya anywhere. And I'm not talking about just the top people. Even yung mga simple rank and file or simple line managers, pwede nilang ma-influensyahan. So, it's a possibility. Yun nga po, sige, para mas maintindihan ng mga nanonood at nakikinig po sa atin. No? Yung PAGCOR is a regulator. So, kung ako gusto kong mag-operate ng Pogo dito sa Pilipinas, dadaan ako sa PAGCOR. Yes. Ano ibibigay nila sa akin? Ano yung kailangan kong makuha sa kanila specifically? Okay. Kung ako Pogo at gusto kong mag-operate sa Pilipinas, mag-a-apply ako sa PAGCOR. At meron silang mga list of guidelines at requirement, capitalization, incorporation papers. At doon sa guidelines sila, ito nga nakakapagtaka. Sa guidelines sila nakasulat doon may probity check. Ibig sabihin, titignan nila isa-isa sino yung mga incorporators. Kung totoo ba yung incorporators, mayroon bang criminal records yung incorporators. But in the case of dito sa Pogo Hub sa Bamban, hindi sila gumawa ng verification at validation. Kaya marami sa mga incorporators nito mga peke at bogus people. So, gagawin nila yan. At magbibigay nga sila ngayon ng lisensya. Itong lisensya na ito, pwede mong gamitin para magpasok ng tao. Only. Kung gusto mong magpasok ng 1,000 tao, pwede ka magpasok. Kung gusto mong magpasok ng 2,000 tao, pwede ka magpasok. At pagpasok nitong mga taong to, pwede silang kumuha ng AEP, yung Alien Employment Permit sa DOLE. At pwede silang mag-apply ng visa sa Bureau of Immigration, working visa. At pwede na silang ngayong pasok-labas sa ating bansa using these two documents. So it really starts with the license na galing sa PAGCOR. So yun yung magli-legitimize ng lahat. So kung pwede ako magpasok ng 2,000 tao na it turns out pwedeng taga People's Liberation Army, pwede mga Chinese spy, pwede mga sindikato, hindi ba chinecheck yun? Or kaninong ahensya dapat nakasalala yun? Tama ka. Natumbok mo yung problema, Christian. Yan talaga yung nagiging problema. You can import unlimited employees, foreign employees. Kahit saan, China, Vietnam, Malaysia, makikita natin itong sa PORAC, iba-ibang lahi rin. At inadmit ng Bureau of Immigration sa hearing na wala silang capability to check isa-isa itong mga pumapasok dito. Hindi nila alam kung may criminal records, hindi nila alam kung may warrant of arrest, hindi nila alam kung saan nanggaling. Basta meron ng lisensya, meron ng working permit, pwede nang bigyan ng visa para pumasok. At yung visa kasi multiple entry yan. You can enter in and out yan. Yan ang nagiging problema natin. Hindi natin alam kung sino-sino na yung pumapasok sa ating bansa. Eh di kung na-pinpoint naman pala yung problema, di madali pa lang gawa ng paraan po. It starts with PAGCOR. Eh di higpitan? Tama po ba? I know it's easier said than done, pero it has to start where it's actually beginning, the problem, di ba? Yan ang recommendation natin ever since, no? Since nung naging malala na yung krimen in 2022. Yan ang recommendation, but like you said, no, it's easier said than done. Hindi nagagawa yan until now. That's why I call it failure of regulation. At as to why iba-ibang dahilan na kukuha namin, marami sa mga dahilan na kukuha namin, turuan, dapat ginawa ng Bureau of Immigration to, dapat ginawa ng police to, dapat report. So, magulo, no? But the mere fact na nagagamit yung lisensya as a front, kasi isa sa mga modus na kuha ko, sasabihin ng mga Pogo, legal naman kami, may lisensya, may galing PAGCOR. Pero sa likod niya, hindi natin alam anong ginagawa. Na-detect namin, may mga sub-licensees, no? Binibigay yung sub-license sa mga taong hindi natin kilala. Nagagamit to as a front for scamming in the case of Bamban Pogo Hub. Nagagamit rin to para pagpasok ng mga empleyado. Hindi natin alam kung talagang empleyado nila. Kasi pagpunta dito, hindi naman binibilang yan ng PAGCOR. 1,000 nagtatrabaho doon. Iba, umaalis rin, pumupunta sa ibang Pogo. So, nagiging unwieldy, no? Nagiging wild, wild west. Dahil nga walang regulation na nangyayari. Sakit sa ulo nung kinikwento niyo, Senator. Masakit sa hearing. Hindi lang sa akin personal, ito yung mga lumabas sa hearing.
Oo nga eh. Eh nga pala, maitanong ko rin po, Senator, bakit ba in the first place, yung mga Pogo na yan, pa nag-ooperate sa Pilipinas, bakit kailangan foreigners yung kanilang empleyado? Diba, sa normal na pag-iisip, diba, kung maglalaga ka ng investment sa isang bansa, Pilipinas, diba, isa sa mga tinitingnan dyan, you will generate local employment. Pero bakit in this case, majority, if I'm not mistaken, ang empleyado, foreigner? Yeah. Tama ka dyan. Ito lang ang nakita kong investment sa Pilipinas na ang nakikinabang foreign workers eh. No? Kung kumpara natin to sa BPO, ang BPO generates about $40 billion a year and employs almost 1.2 million Filipinos and growing. No? Ang almost 99% na nagtatrabaho sa BPO Filipinos at na-upgrade yung kanilang knowledge sa IT, language proficiency at iba pa. Pero ang Pogo kabaligtaran. No, nagdadala sila ng sarili nilang tao dahil ang argument nila, yung customer nila mga Chinese. So, kailangan nila marunong magsalita ng Chinese. Yung equipment nila rin, China. So, kailangan yung mga IT nila ay Chinese. Kaya, even during the height of Pogo in 2019, almost 100,000 ay foreign workers out of the 120,000 na nagtatrabaho sa Pogo. At growing yung foreign workers coming here. Majority are Chinese. No? At kasi ang argument doon, yung pinagkukuhaan nila ng taya sa China. So, importante na marunong magsalita ng Chinese. Pero diba, pwede ring paghigpitan yun. If you want to operate here, you have to adjust to our system. O English ang gamitin nyo, for instance. O maghanap kayo ng mga locally trained na mga Pilipino who can converse in Chinese. Kasi diba, isang nakakatawa pa dyan, bawal kasi operation sa kanila eh. Kaya dito nila tinransplant, diba? So parang we opened our gates, diba? We welcome them with open arms for something that's illegal in their country. Yan ang exact statement ni Secretary Gibo Teodoro yesterday. Yan, yung sinabi mo, yan ang exact statement niya. Sabi niya, by the very nature of Pogo, illegal yan. Dahil illegal sa China, bawal ang sugal sa China, tinransplant natin dito sa Pilipinas para gawing legal. Pero ang taya, nanggagaling pa rin sa China. Kaya yung mga nag-ooperate dito, mga criminal syndicates, dahil sila lang ang pwedeng gumawa ng illegal activities. Kasi kung normal kang negosyante, for example, mga legitimate na negosyante, hindi ka papasok sa Pogo dahil illegal siya by its very nature. Kaya if you notice, wala namang legal na negosyante pumasok. Yung mga Ayala, sila RSA, Manny Pangilinan, hindi sila pumapasok sa Pogo dahil by the very nature of that business, it's illegal dahil yung pinagkukuhaan mo ng taya, illegal ang pagtataya doon. Yan ang exact sinabi niya, no? Yung sinabi mo. Kaya yung nature ng Pogo industry, illegal, na tayo naman, hinakap natin, in-embrace natin dito, at pinalawak pa natin dito sa ating bansa. Yun nga eh. Kumbaga, diba sa ordinaryong conversation, you don't have to be an expert to realize that there's something gravely wrong dito sa operations na ito. Diba? Yeah. Yun na nakakalungkot eh. Tapos... Ang hindi natin nakita in the past na nangyayari na ngayon, yung sindikato, yung element na yan, 2020, I think mga 2022 lang pumasok yan eh. Yung element na yan, yung mga criminal syndicates na nag-ooperate dito sa ating bansa. And ang basa ko lang doon sa UN report on organized crime. Dahil sa China, naghigpit sila sa organized crime. Itong mga organized criminals, nagtakbuhan sila. Pumunta sa Cambodia, pumunta ng Myanmar, at pumunta dito sa atin dahil binigyan natin ng lisensya. So, nangyari, yung mga criminal syndicate sa Macau, pumunta dito, kung nakakuha ng lisensya, naging legitimate sila. Kaya nga yung sinasabi na may legal Pogo, illegal Pogo, by the very nature, Pogo is illegal because the primary customer has banned it and made it illegal. At the same time, yung mga operator are also criminal syndicates. That makes it illegal. Yun nga eh. Ito, puntahan natin, no? Kasi pinupush nyo na iba na yung Pogo once and for all by amending that tax law that provide the legal cover, di ba? Doon sa pagpasok ng Pogo. Yeah. Ano kaya sa tingin nyo? Ano bang sense nyo sa mga colleagues nyo? How will they vote? Especially papasok yung election. Yeah, I haven't talked to them one by one, no? But my sense, based on their statements, iba-iba. No?
Yung iba nag-alala naman no, sa mga Filipinos na nagtatrabaho sa Pogo. Yung iba nag-alala dahil mawawalan yung mga peripheral business kasi meron mga negosyo rin nagtayo dahil sa Pogo, 'di ba? Yung mga Chinese restaurant, yung mga drivers na nagtatrabaho doon. So may mga ganun na concern. Ang nakita kong major concern yung Filipinos who are working in Pogos. But that I told them that can be addressed dahil hindi naman ganun karami. Oo, And then, majority foreigners, di ba? Majority foreigners and hindi naman ganun hindi natin pababayaan sila dahil meron naman tupad. May mga interim program para sa mga job losses. Pwede naman sila ma-employ sa mga IT BPM dahil may IT experience na sila. No? So, yun na, primary na detect ko mga issues on employment. Isa kasi sa mga logical concerns dyan, di ba? Kunwari, tatakbo ka sa susunod na election, baka ma-impluensyahan yung decision mo base rin sa pagtakbo sa susunod na election. Paano kung, let's say, may Pogo na mag-offer ng suporta? Di ba? That can come into play. That's just top of mind lang. Naisip ko lang po kung sakasakali. Oo, possible yan. Anything that is possible at this time because yun na nga, no, napakalaking pera na hindi natin na-detect na pumapasok dito. Parang illegal drugs yan eh. Ang illegal drugs, if you know, yung narcopolitics, diba, nakita natin sa Mexico, sa South American countries, dahil sa laki ng pera, nabibili nila yung police nila doon, nabibili nila yung politiko. Pag hindi ka sumusunod, pinapatay nila. So, dahil ang laki ng perang umiikot eh. Pag you have money, anything's possible. Pero technically, pwede bang by mere order or pronouncement ni President Marcos mapahinto yung Pogo na yan without waiting for this legislative action? Technically, pwede, no? Because yung pag-grant ng license, executive action yun eh. So, pwede sila mag-grant ng license, pwede rin nila i-revoke yung mga license. So, pwede. Technically, pwede. And then, susundan nilang ng batas para mas matibay yung action ng presidente. Okay. Ito sir, medyo patapos na tayo, no? Alam ko, busy kayo ngayon. Pag-usapan natin yung connection ng inimbestigahan nyo sa Pamban tsaka yun sa napakalaking Pogo raid din, no? Diyan sa Porac. Ano ba, may establish ba na connection? Based sa mga initial report sa akin and then initial information na galing sa mga enforcement agencies, meron silang nakuhang mga IDs ng mga empleyado na ang nakatatak doon, Hongsheng. Ito yung Pogo Hub sa Banban. Marami silang nakuhang ganun. So there is now evidence na itong mga empleyado nila lumilipat-lipat sa isa't isa. At dahil yung proximity ng Porac sa Bamban is not so, hindi naman malayo, magkatabing province lang yan eh. Mayroong mga information na yung mga masterminds are one and the same or meron silang interaction between themselves. No? I am very, very sure na itong mga Pogo operators kilala ang isa't isa. No? Hindi, mayroon rin silang sariling industriya, mayroon rin silang sariling grupo eh. At based dito sa mga initial findings namin or initial information na kukuha, base rin sa investigation, merong connection itong dalawang ito. At the time, at due time, we will reveal that connection with evidence. But isa rin ang angulo na tinitignan personally ako, Christian, yung marami dito sa mga Pogo Hub na sa around the vicinity of Clark. At nung tinignan namin yung flight, yung si Huang Zhiyang, ito yung mastermind ng Pogo Hub sa Bamban. But in and out siya sa Clark Airport. Yan ang kanyang point of entry, yan ang kanyang point of exit. At hindi malayo, yung mga foreigners na nagtatrabaho dito sa mga Pogo Hub around the north, yan rin ang point of entry nila. So, wala pa akong theory on that, pero dapat tignan yung angulo. Baka nagagamit ng mga sindikato, yung Clark, as their point of entry and exit. Nagiging hub nila ito inadvertently. No? Dahil nga convenient. Kung matatanda mo yung Sun Valley na isa rin sa pinakamalaking na rin, dyan rin, sa loob ng Clark CDC. No? So, hindi coincidence na ang point choice of airport nila is Clark Airport.
Isasama rin ba sa susunod na hearing niyo yung ano po, yung Porac raid? Nakakatakot din yung mga na-discover dun eh. Oh, mas nakakatakot yun. Christian, yun para sa akin ito mas violent. Mayroong traces of possible national security threat by another country. May possible and mayroon ring traces of death, no? Sa information namin may nakita silang mga pictures ng mga torture victims na namatay, no? So we're just completing all the formal communication from the enforcement agencies. Kailan po yung susunod na hearing niyo? I think meron ng date na bigay si Senator Risa being the chairperson. I think mga June 20, if I'm not mistaken, 25. But magkakaroon naman ng formal invitation yan. Ayun. Tsaka sana nga, meron ba kayong bilang panghuli, meron ba kayong mga formal or informal communication with the President, with Malacanang? Kasi malaking bagay pag naisama to, for instance, sa mention niya ng State of the Nation address. Yeah, lalo, ang na dyan, national security issue na ito eh. Yeah, medyo matagal na, no? Nagkaroon ako ng communication with the Office of the President in 2023. No, medyo matagal na. After that, ako personally wala. But malaking bagay yung statement ni Secretary Gibo Teodoro yesterday, no? Being the Secretary of National Defense, no? At nasabi niya na POGOs are becoming a national security concern. At alam naman natin ang sangay ng DND, napakalawak yan, including the intelligence groups, including all the defense groups. At the mere fact na sinabi niya, yan, meron siyang nakikitang problema at breach on our national security. At para sa akin, yung statement na yan ay dapat natin ring